And welcome to Vienna. Champagne Gold Hardware. Back to another vlog and welcome to Vienna, my 33rd country. Kaplab ang ilan mo? 21st country ni DTV. Kung napanood niyo yung previous vlog ko, we drove from Budapest to here via yung day trip na car transfer. 2.5 hours. So we arrived here ng 2 o'clock. Buti na lang, pinayagan na kaming mag-check-in kasi 3 pa yung check-in. Buti available na yung room. So, binabalang namin yung aming maletas and now we're looking for a place to eat kasi gutom na gutom kami. Hindi kami nakapag-dinner kagabi kasi nga nalasing kami sa cruise doon sa Budapest. And then kanina, 11 kami sinundo pero late kami nagising. We really need to find totoong pagkain. And ipapakita ko sa inyo mamaya yung aming room pagbalik. Yung hotel namin, ginaya ko na lang yun sa hotel ni David Gison tsaka ni Angelique kasi galing sila dito last month ata. Eh wala na akong time maghanap-hanap. So, kinopya ko na lang yung hotel nila. Pakita ko sa inyo later. But hanap muna tayo ng kakain ng Chinese food, love. Chinese food para may kanin. Hindi na ako nakapag-vlog kasi gutom na kami pero nahanap namin na Chinese restaurant is buffet. Sobrang sarap. Hindi pala siya Chinese restaurant, Asian restaurant. So halo-halo ng Chinese food, Japanese food, Muay Thai, kanin. Ang sarap nito, grabe, parang pork chop na. Para siyang crispy fried pork chop, ha? Ang sarap. Tapos, teppanyaki siya. So, pwede kang kumuha doon ng mga lahok. Tapos papaluto mo. Ang haba ng buffet, madaming options. 14.50 euros per person. Pag lunch. Pag dinner, 17.50. Sabi doon, baka dito na daw kami kumain araw-araw. Mukha nga. Thank you. Nagpag-grill ako ng kung ano-ano lang. Ano, sarap. Sarap. Ito yung name ng restaurant. Bamboo Restaurant. Pwede kaming mag 1 meal per day sa buffet. Napakasarap. Grabe, solve na solve kami. It felt like home. Unang-una yung kanin, no love, ang ganda. Perfect yung white rice na gusto ko. Sarap. Thank you, Lord. Napakasarap. First time na tayo nasarapan ng sobra sa pagkain sa trip na ito. Yeah, yung Brazilian steakhouse, masarap din naman. Pero ito kasi with rice. So, it really felt perfect and complete. Ngayon, maglakad-lakad lang muna tayo because sobrang dami naming nakain. Sila nagbubukas yata. Parang ang lungkot. Yun yung vibe. Sabi ni Don. Ba't parang ang tumal? Sabi ko, nagreklamo ka sa dami ng tao sa Prague. Ngayon walang tao. Natutumalan ka. Maybe because din malamig na. Or we don't know. But so far, first impression is para siyang quiet na malungkot. Or baka itong area na kung nasaan kami. We'll see. 5 araw pa tayo. We are back home. Excited kaming malaman kung may Netflix at YouTube. Kasi dun sa Airbnb wala. Meron. Okay. Room tour. Ito yung hotel nila, David Gison, tsaka ni Angelique na nag-Vienna sila last month or 2 months ago. May work din sila dito. Ginaya ko na lang. Maliit lang naman siya. This is the entrance. And then may closet here and here. The vanity mixed with bar. Kape-kape, everything. May upuan dyan. Ang laki ng banyo. Ano? There. Very modern. Tapos, eto na. Nasa 5th floor kami. Ito na yung pinakadulo na lab. Excited na siya manood ng Senate hearing sa TV kasi ilang araw kaming sa phone lang nanonood. Sobrang lambot ng bed. And this is our view. Dala-dala ko pa rin dito ang flower na binigay ni DTV. Ganda niya pa din. Nilagyan ko na ng water. This is the view. That is my mini tour
tayo ay magpapahinga muna tapos hahanap ng mga gagawin kasi wala naman kaming idea pa kung anong gagawin dito. Ganoon naman lagi. Pagdating namin, tsaka kami nag-iisip ng gagawin, tsaka nagre-research, tsaka nanonood ng mga vlogs. Lambot ng bed. Yung alam ko lang na gagawin namin talaga dito is pupunta kami sa outlet. Actually, pwedeng pumunta sa outlet on the way dito. Pwede ko siyang i-add on dun sa car ride namin. Pero 120 minutes lang, nakakabitin naman yun. So, hindi ko na siya in-add. Dumiretso na kami dito. And then, titingnan ko na lang ulit yung merong reel na ginawa si David Gison kasi yung work nila dito sa Vienna is for that outlet. So, chinika ata niya dun paano sila nakapunta. Tignan lang namin. Mahal dito sa Vienna in general. I think dito pinakamahal sa lahat ng pinuntahan namin ngayong trip na to. Doon mas mahal pa ata sa Copenhagen. Yun ata pinakamahal eh. Dito sa trip na to, itong Vienna ang pinakamahal daw. Hindi kami pwede masyadong magano dito, yung mga random tries. Kasi nga, hindi mura dito at hindi tayo anak ng contractor. Yung isa din sa napanood kong vlog nung nag-research ako ng things to do in Vienna, si Claudine ko. Nagaling din sila dito parang 2 months ago. Wala na ata kasi yung YouTube niya, kaya hindi ko na mapanood. Pero bang mayayaman yung ginawa nila eh. So, huwag nating gayahin yan. Di tayo pamangkin ni Zaldi ko. Kala ko foggy. Lalabas na tayo. Napakamaulan. Dala-dala na natin. Buti na lang binili ko tong payong. Tig-isa kami ni DTV. Ay, maambun na pala. I got this payong because it's so small lang. Tsaka ang gaan. Kaya tig-isa kami ni DTV. Para madala namin lagi kapag umaalis. Ang sarap na ng weather. Alam mo, nung pinaplano ko pa tong mga outfits ko, ang dala kong scarves, puro mga silk scarf. Kasi nga, hindi pa naman sobrang lamig. Ang dami ko pa naman din gustong isuot na scarf. Ngayon yung mga kasalubong ko, naka-cozy scarf. Anyways, we're now walking towards nowhere. Hindi namin alam kung saan. Pero hanap na lang muna kami ng coffee, brunch. From there, tsaka kami magpaplano ng ganap. Na-distract sa hardware. Kagabi niya pa yung sinisilip. Namimiss ng magmasilya. Bigla niya kasing na-realize, sana pala daw, lahat ng travels niya, bumibili siya ng metro para yun yung remembrance niya. So ngayon naghanap siya ng metro. Sayang, meron ka na sanang 21 na metro. Goodbye later. Coffee sheep. How big is the XL Cafe Latte? Kami nagsisiro pa. Ilang years yun? Hindi na pala ako pag nagtatrabaho. Graduate ng grade 6. We are now done with coffee. Nanap namin yung metro station kasi pupunta kami sa... May dumaan sa TikTok ko kagabi na merong flea market festival something na just happens twice a year. Kasi kataon na today and tomorrow. So, check out namin. Kahit ganito lang, wag na yung tumutuloy ulan para hindi ko na kailangan magpayong. Nahihirapan ako mag-vlog, mag-picture, tapos nakapayong. May cash tayo. Ayaw tanggapin yung mga card ko. Ilang beses na namin ito na-experience sa France, sa Barcelona, tsaka sa Madrid. In different occasions. Pagka train station, hindi tinatanggap ang card ko. Ang tinanggap lang ever is yung Citibank. Eh wala na nga Citibank. Palaging sa mga train stations, hindi tinatanggap yung aking mga cards. I don't know why. If alam nyo, let me know nga in the comment section. Kasi taon-taon na ito nangyayari. Pagka train station, hindi tinatanggap ang card namin. Anyway, we bought a 72 hours na pass. Dapat lang itago dahil baka mawala. Unlimited na to for lahat ng transportation dito. So, sana masulit din namin. Kasi ito si DTV, mas gustong nilalakad. Mas madali nga namang lakarin kaysa hanapin yung mga train station. Pagod ka na sa paghanap ng train station, lakarin mo na lang din. Tapos akit-akit, baba ka pa sa mga hagdan. So, minsan, pag nakakatamad hanapin, nilalakad na lang namin. Kagaya nito, hinahanap namin yung malapit na train station sa bahay namin. Hindi na namin mahanap. Hanggang sa nakarating na kami dito sa malapit na sa gusto naming puntahan via train. Tapos dito lang namin nakita tong station na to. Dito na lang kami bumili. Anyways, let me know ha if you know why hindi tinatanggapin, paano dapat bang gawin kasi paano kung wala na naman tayong cash. May isang beses din pala sa Japan, no, yung tayo ni na mami na naman hindi gumagana yung cards. Laging sa train station, ba't kaya?
Nasaan na ba tayo? Hindi natin alam yung mga lugar. Looks like ito na yung... Ha? Ay, ito na nga yun, love. You know? Ayun o, New Bao Market. Ay, sus. Ang manok namin nagparamdam. Naka-raincoat pa. Hello! Cute. So, itong market na to, yung nangyayari lang 2 times a year daw. So, nagkataon nga na today and tomorrow. 11 o'clock pa mag-open. Pero dito rin pala siya sa shopping spot. Ayun no, di pa bukas lahat. Pero ano, gusto mo lang lakarin, love? Tingnan nyo yung ano dito. Kanina ko pa gustong video at saka picturean. Pag nag-stop, tignan nyo. Ay, sus. Grabe, napakahaba nito. Parang 3 kanto na. Kala namin dulo na. Tapos another kanto. Tignan nyo. 3rd kanto na to. Sobrang haba. Sabi ni DTV kakalakad namin. Baka makarating na kami Budapest. Pero mahal. Medyo mahal yung mga tinda. Pero very interesting. Daming cute. Kung hindi ako magpipigil, parang ang dami kong mabibili. Kasi ang daming cute na anik-anik. Maulan pa kaya hindi pa masyadong maraming tao. Siguro kung maaraw, tsaka bukas. Ay, bukas maaraw. Tas Sabado bukas. Siguradong napaka-crowded dito. So, we just finished. Lakarin yung buong market. Ang saya niya kasi ang daming interesting stuff. Saka buti na lang hindi na umulan the whole time. So, na-enjoy namin lakarin. Ang haba niya. Saktong-sakto nagutom na ako. Yun pala. 12 na. Saktong lunchtime na. And ang promise nga namin ni DTV sa sarili namin, hindi na kami mag-experiment ng kung ano-ano. Asian lang hahanapin namin. Kakainan palagi. Buti na lang may sobrang lapit lang na Asian restaurant dito. As in, katabi lang ng market. I got tom yum and fried rice. Si DTV nag-noodles. Kasi ang lamig. So, masarap mag-soup. Fun fact about me, hindi ako kumakain ng spicy, pero kaya kong kumain ng tom yum. Tsaka Bicol Express and gising-gising. Ang tom yum balag meron ding gata. So, yun siguro. Kasi mahilig ako sa gata. So, kaya ko kainin ang spicy pag may gata. Kasi ang sarap eh. Tinitiis ko. Yum. Ang bilis. Ang bilis ng serving. Fried rice, tom yum. Ooh, there's corn. Nasaan ang shrimp? Ayun pala, ang lalaki. Yun na yata yung sayo. Laki pala nung kay DTV, oh. Noodles. Bon appetit! Sarap. Parang hindi maanghang. Ito. Hindi na masyado eh. Ang sarap kasi ang asin. Ang sarap na nito kung yung may chicken. Baka kaya may ganyan. Ang sarap ng fried rice. Wow. Ang sarap ng pagkain na to. Kahit walang ulam yung fried rice, ang sarap. Finish na kaming kumain. We had the best lunch ever. Ano masasarap yung kahapon yun ngayon? Parehas lang. Parehas masarap. So, sisulitin na namin ang aming ticket at kami sasakay ng train. Sanay pa talab? Rat. Rat house plot, something like that. Kahapon nung nakatambay kami sa room, nanonood ako ng mga TikToks tsaka yung mga vlogs. Pinin na namin lahat ng mga puntahan para pipili-pili na lang kami doon ng mga pwede namin puntahan pag gusto na namin mamasyal. So, ayan dyan, even na-validate ata. Ayan, you have to validate yung ticket. Yun. So, ganun lang. Kasi yung mga train stations daw dito, wala namang lagayan. Pasok ka lang ng pasok. You just have to be honest. Pero make sure na i-validate. Validate siya na yun once lang. Okay.
Basta you keep lang para anytime na mag-inspect, may ticket ka. Pero hindi naman siya chine-check. Finally, our first train ride here in Central Europe. Umulan na naman. Oh, high-tech. Tapos yung pupuntahan namin, merong event, electric car event. So yung rat house, ano bang Rats Plus House ba yun? Ayun o, nasa likod, natakpan. Ano ba yan? Rat House Park. Daming bench to tambay. Very famous daw to during Christmas. I can imagine. Kaso bakit puro car? Ganda. Palakas naman ng palakas ulit ang ulan. Ano ba yan? Sumakay na lang kami ng tram kasi ang lakas ng ulan. Hindi na alam saan kami pupunta pero basta sumakay na lang kami para hindi kami maulanan. Tsaka para masulit namin yung ticket namin. Hindi na ako nakapag-vlog after naming sumakay ng tram kasi pagbaba namin sa random place, pumasok kami sa Bill. Ano nga ba yun, love? Pinasok natin na parang Watsons. Anyways, nag-shopping kami ni Don ng kung anik-anik na mga makeup and pabango. Tapos ngayon, nandito na kami. Ang ganda na ng weather. Yung shopping street nila. Sorry, hindi namin alam yung mga pangalan kasi tinatype na lang namin sa maps. But finally, it's not raining anymore. Chinek ko kasi sa Dior yung pinapacheck sa akin ng isang kumare na ang tagal na niyang hinahanap, Dior Rack. And then finally, meron dito. Tapos napabili ako ng belt. We also went to Bottega. Now we're looking for Loro Piana. It's so nice here. Ang ganda ng shopping center, oh. Sarap mag-shop. Ang ganda-ganda. After namin siguro mag-Loro Piana, kung may mabili man ako, uwi muna kami para hindi namin bit-bit tong mga bags na malalaki. Tsaka lobat na rin si DTV kasi. We are back home. I bought strawberries. I'm so happy. We went shopping at Dior. Kinailangan naming umuwi because kailangan na mag-charge ni DTV. Tapos bit-bit namin yung mga Dior na paper bag. Meron kasi akong isang kumare na nagpapahanap ng Dior Rack doon pa sa Prague. Apparently, that style is, hindi na pinoproduce. Kaya hirap na silang bilhin. Sabi ko, hahanap ko siya sa lahat ng bansang pupuntahan ko. Finally, dito meron. Tapos, nung naipost ko, yung friend niya, nagpabili din. Kaya 2 tsinelas yung bit-bit namin. Medyo bulky. Kaya umuwi na lang muna kami. Nag-bus kami. Sinusulit namin ang aming 72-hour pass. So, nasulit na namin kasi nakapag-bus na kami, nakapag-train, nakapag-tram. O, diba? Okay na. We got 2 tsinelas. And then, nag-check din sila ng Foot Locker. Meron siyang certain na gustong hanapin, kaso wala. Yung Huarache. And then, I got belts for myself, for ate, and for one kumare. Mabigat. So, sabi ko kay DTV, iuwi muna namin dito para hindi namin yan dala. And then, balik kami dun sa area na yun kasi ang ganda. Kaso, sobrang dami ng tao. Mahirapan kaming mamasyal, kumit-bit namin yan. Feeling ko ang ganda dun pagka bukas na yung lights. Kaya balik na lang kami doon. Pag-charge lang muna si DTV tsaka magsasnacks. I'll eat my strawberry. Puro strawberry mukbang. Buti na lang talaga. Namili ako ng marami nung Nutella na naka-ganon. Napakita ko na ba yun dito sa vlog? May bigas pa kami. Pinili ko sa grocery. Para anywhere I go na merong strawberry, meron akong Nutella! Yay! Le diabète, c'est pas du ce soir.
Ito labo alak. Laki nito ah. Sarap na ito. Ganda yung alam mo. Ang dami pala nila. Guys, look, it's such a beautiful day. Hindi ko na na-end yung vlog kagabi kasi hirap na ako. Umuulan, may bit-bit kami, ang dami kong gustong makita. Kaya kami bumalik doon kasi sabi ko nga kayo doon, parang ang ganda doon sa gabi. Parang ang ganda ng lights and lively siya. Pero hindi pa na maraming ilaw, ang konti. So hindi pala siya hindi siya kagaya nung Buddha. Oo nga, tapos sarado na lahat. 7 o'clock. Ngayon, mas maaga mag-asara. 6 kasi Saturday. Mas maganda yung night vibe ng Prague and Budapest. Nag-bus na lang kami pa uwi kasi lumakas na naman ang lumakas yung ulan. Hindi na kami nag-dinner. Yung sausage namin, yun yung dinner namin. So ngayon, gutom na ako. Nagising kami 9:30 na. And now, it's already 11. So, sabi ko kayo doon, mag-lunch na kami. Tapos later na lang kami mag-coffee kasi gutom na ako. Ito kasing Vienna namin yung last leg of this trip. So, hindi na namin goal magmadali, mag-try ng kung ano-ano. Parang chill na lang and whatever. Tapos tambay-tambay sa mga park. Kasi today lang ata ang magandang araw. I think tomorrow cloudy and rainy na naman. Pero sana hindi matuloy. Yun ang ating agenda today. But first, kain muna tayo. Beautiful sunny day. This is so perfect. Thank you. At kahit isang araw, binigyan mo kami ng ganito dito sa Vienna. Saan ba tayo kain, love? Sarap. Chinese. Buffet? Doon ulit kami kakain sa Asian buffet near our hotel. Because again, hindi na nga kami para mag-experiment ng ano. Doon na tayo sa sure na mabubusog kami at masarap. Sabi nga namin, kahit mahal, basta masarap, okay na. Kasi yung mahal na nga, hindi pa masarap. Punong-puno pa. Pumunta kami ng isang araw. Tira-tira na lang. Tika, may mga cookies pa pala. May pancake. May ice cream pa pala, lavo. Hindi, nakita ko yung ref na yan isang araw. Ayan, pwede kang magpag-grill ng mga yan. Ang sarap. Panalo, mare. Ang dami pa yung fruits. Ang konti na lang kasi nung time na nagpunta kami. There's a lot of sushi. This one, ang sarap nito. Oh my God. Hi! Naging suki na nga. Grabe, ang saya talaga ng pagkain dito. Tignan mo. Ang sarap pa ng rice. Yung rice na gusto ko, ginagawa ko yung plain rice. Nahaluan ko ng fried rice. Tapos may chicken wings pa ngayon. May miso soup. And then nagpag-grill ako ng seafood. Thank you, Lord. Sarap. Sarap yung chicken wings. Shit. Sarap. Tapos yung coke nila, ang laki oh. Share na kami ni DTV dito. Siguro mga 12 pa dadami yung tao. We are now having coffee. Dito lang, sobrang lapit lang as in walking distance sa hotel namin. Kahapon namin ito nakita nung hinahanap namin yung metro o yung train. Sabi ko, perfect dito tayo magkakape bukas kasi may mga tambayan sa labas para makapag people watch while having coffee. Kasi pagdating namin today, walang pwesto. Nandun silang lahat. Maganda kasi yung araw eh. Thank you. Here's our coffee. Ganun sana sa labas. At wala nang spot. Ito yung big sky ngayon. Nakalipat na kami sa labas for the vibes.
at the grocery. Ang inisip namin, since maganda yung weather, tatambay na lang kami sa park. Nag-ikot kami kanina, pero yung mga indoor places na puntahan na lang namin siguro tomorrow habang cloudy or baka umulan. Today, to take advantage namin na maganda yung weather, tambay kami sa park. So we got Prosecco, chips, cheese, chocolate, and we're gonna stay there until around mga 5. 6 o'clock kasi magko-close yung mga shops. So, kailangan ko lang bumalik sa Dior before mag-close. Nasa CRC DTV, ang tagal. I think may ginagawa siyang kababalaghan. We're in Dior right now. May binalikan akong loafers para sa isang kumare. Nung palabas na kami kagabi, meron nung gusto kong bag na ang tagal ko nang hinahanap. Una ko siyang nakita nung nasa Australia kami na airport. Pero hindi ko na pwedeng bilhin that time. But now, nilasing ko siya ng Prosecco. Tapos pinabigyan ko siya ng champagne dun sa SA. And then he ended up saying, bahala ka sa buhay mo. Yun yung yes ni DTV. Mag-yes ka naman sa vlog. Nag-yes ka kanina eh. Ang gusto ko nun is yung small. Kasi micro, tapos small na Lady D-Joy. Meron na palang mini na lumabas ngayon lang, Winter 2025 collection. So yun yung nakita ko kagabi. And then pinag-isipan ko ngayon, ito yung small. This is the small one. I've been wanting the white one na D-Joy in champagne gold hardware. Pero laging wala. Pinahanap ko rin to dun sa cousin ni Alfred nung nasa Spain siya. Wala din. Meron ganito pero yung mga bedazzled. Usually wala talaga tong combination na to. And then nakita ko nga siya nung nasa Australia airport kami. Pero wala na akong pambili nung time na yun. But now, nandito ulit siya. So ito yung small. And then may mini pala na lumabas. So ang tagal kong nag-iisip kung yung mini or itong small. I ended up getting the mini. Siguro kaya hindi pa ako pinabili ng small kasi may lalabas na mini. Mas makakatipid ako. Binabalot na siya ngayon. I'm so happy. Cheers, Mare. Ayan na, ayan na. It's already closed, so Oh. I have to ask you to come downstairs. No worries. Let's go. Yung fortune cookie ni Don the Builder kahapon, ang nakalagay, it's your lucky day tomorrow. Siguro para sa akin dapat yun. Nauna lang si Don pumili, pero ako yata naman. Na? That's why I'm not.
kanina pa. And then now we're going out to buy dinner. Mga 6:30 ata nakauwi na kami. Now it's almost 8 o'clock. Pero bibili na lang kami ng food dito. Siguro we're gonna buy schnitzel. Simula nang dumating kami dito, or kahit sa Budapest pa ata, hindi kami nagdi-dinner. Kakain lang kami ng one big meal. Tapos snack na lang sa gabi. Kaya gutom na gutom kami lagi sa umaga. Kebab sandwich and 1 kebab teller. No, schnitzel. Ay, schnitzel. Schnitzel teller. Schnitzel teller, okay? Yes, and 1 kebab sandwich. Got the goods. Sana ay masarap kasi kinamay-kamay ni Kuya ang aking schnitzel. Sarap. Sarap nito kung kanin. No sharing, no huge upfront cost, and you can cancel anytime. 3. Sarap nga. Bills to write every Masarap nga siya kasi sa natitikman natin schnitzel sa Pilipinas. Hindi dry. Bang nugget. Yeah. Sarap nito kung may lemon. Sarap ba sa'yo? Pero masarap din yung ano niya, meat niya nun. Good morning guys, it's the next day already and I just did my Bees With Me video kaya I realized to start the video na dito. Alam mo, I always try to remember na ipakita rin sa vlog yung aking outfits of the day pero nakakalimutan ko kasi na-overwhelm na ako na mag-video ako ng Bees With Me ng pa-vertical tas uulitin ko na naman ng pang-horizontal. But right now, naliligo pa si DTB. I have time. Nakapag-film ako ng makeup video ko, nakapag-film ako ng outfit ko. It's a Sunday and tanghali na. I think it's already almost 12. Hindi kami nagmamadali kasi sarado lahat ngayong Sunday and wala kaming plano. We just might walk around, maybe visit museums or maybe watch a concert. I don't know. But basically, just enjoy the beautiful Vienna weather. Sulitin ang last 2 days ko na pwede ako mag-layering. Wala na yun naman akong outfit. Sinusulit ko lang na naka-trench coat ako. I'm just wearing this Alo na pullover, my Levi's 501s, my Zara boat shoes, and trench coat. Bag is from Lumaf, hat is from Ralph Lauren. Yan, hintayin lang natin si DTB matapos maligo and then I think una natin gagawin ay magla-lunch. Lunchtime, of course. Alam nyo na, Asian again. Medyo malayo to ng konti sa hotel, pero mataas yung reviews. Sarap. Yan pala yung bean sprouts. Di ba ang bean sprout is toge? Though okay lang naman sa akin, pero I ordered beef with bean sprouts. Sarap. And jasmine rice. DTB ordered, what's that? Beef noodle soup. Munti ka na naman kaming mapapunta sa aming suking It-All-You-Can. Ang daming Asian restaurant dito. Naglakad lang kami papunta dito. On the way papunta dito, ang dami naming nadaanan na other Asian restaurant. Ang laki. Tsaka ang bilis ng serving, no? Nag-iisip ako ng caption siya, upload ko sa Instagram, dumating na agad. Ganda ng kanin. This is the name of the restaurant. Hauhan. Napakasarap. At napakalaki ng serving. So, kung hindi kayo malakas kumain, pwedeng share na kayo sa isa kasi ang laki talaga. Busog na busog kami ni DTV. Pero sulit din naman kasi yun na yung breakfast and lunch namin. Tapos snack na lang sa gabi. Tapos, paglabas mo dyan, ito na yung bus stop. Sakto, wala kang kami maisip na magawa. So, check ko na lang yung mga napanood ko sa TikTok. Wala namang pressure na pumuntahan. Pero pag wala kami pupuntahan, check kami doon ng mga pwedeng puntahan. Eh, hindi pa kami nagko-coffee. So, naalala ko, may nakita ako na pwede kang mag-coffee sa isang place na mukhang museum. Like, yung coffee shop is very beautiful. Eh, since na-miss namin yung New York Cafe sa Budapest, then we'll check this out. Nakalagay, the most beautiful cafe in the world. Tapos yung New York Cafe, the most beautiful cafe in the world din daw. So, siguro, bahala na kayo kung ano mas beautiful. So, since na-miss namin yung most beautiful cafe in the world ng Budapest, then we're gonna check out the most beautiful cafe in the world ng Vienna. It's called Cafe KHM. Yung KHM means Kunsthistorisches Museum Cafe. It's in Maria Theresienplatz, Vienna, Austria. Marami na kasi may sariling mundo ngayon. Madami na daw kasi ngayon may sariling mundo kaya kanya-kanya na ng most beautiful cafe in the world. Ito na ba yung ating bus? Ilalagay ko na lang siguro sa screen yung mga pangalan kasi ang hirap niya talagang sabihin. Last day na yun namin, ticket namin, transpo, kasi third day na namin. Susulitin na natin. Ay, sus! Hello! Cute. May view kami na doggy. Ay, sus, good boy. Bye-bye, doggy.
steigend zu U2. Diretso. Diretso doon, tas. Yan, mukhang ayan, ang ganda eh. Sometimes. Ang ganda dito. A park. Ito pala masarap mag-inom. But in fairness, may sun. The weather app said it's gonna be cloudy. Kaya nga, yung mga rebultong yun, ang ganda. It's this one, Historic Museum. So, asaan yung cafe? Ang ganda. Tanong muna natin nasaan ba yung cafe. Wait, let's find somebody to ask. Fail. Nasa loob nga siya, I think. Hindi namin sure, pero feeling ko nasa loob. Nung binasa ko yung yung sa TikTok. But ayaw ni DTV pumasok kasi mahal. 23 euros to go inside. Ayaw niyang pumasok for 23 euros. Kung mura lang daw, pasok kami. But 23 each eh. Hindi pa rin natin nakikita ang mga most beautiful cafe in the world. Hanap muna tayo ng coffee shop kasi hindi pa kami nagkakape. Hapon na, nahihilo na ako. Let's buy coffee and then tambay here. Dito na tayo sa Crepe and Waffle Paradise. Back here in the spot with our crepe and coffee. Kahapon may dala kami pang latag eh. Pero hindi kami nakapaglatag. Ngayon naman, hindi namin dala. Oh, perfect! The most beautiful coffee shop in the world is with you in my world. Ang sarap.
namin ulit-ulit tong areas na to, dami namin nakikita ng mga cute random things. Pag pasok-pasok ka sa mga maliliit na sobrang sarap lang maglakad. And then, yun pang National Library, State Hall. Isa din yun sa nasa mga listahan namin na pwedeng puntahan. Pero meron kasi ding entrance yun. So, hindi ko pilipilit si doon pumunta. Tapos, napadaan kami, nakalagay free. Pumasok kami. Free siya today. So, ang swerte namin. Yung pinakita ko kanina, sobrang ganda. Now, we're gonna go ride a train to Votive Church. Naikot na namin basically itong buong area halos. Sarap lang dito sa ibang bansa. Parang ang dami mo nang nagawa, pagod ka na. Pero aga pa. Kasi very convenient lahat. Yung pag-commute, paglalakad, on time yung mga bus. Wala ka nang magawa pero ang dami pang oras. Umuwi muna kami kasi wala na kaming magawa. It's 6 o'clock. Dumating siguro kami mga 30 minutes ago. Mag-ayos na ako ng maleta. Ang goal ko ay 2 maleta nakasarado na. Para bukas, hindi ako masyadong mapagod mag-ayos. And then, we're gonna go out for dinner. Meron na kaming naisip na dinner. Asian ulit. Malapit lang dito. Napasarap sa panonood ng teleserye dun sa Prime Video, The Girlfriend. Ayun lang yung hotel namin. And then, ito lang sa kanto ang kainan. Pag nanonood CDTV kanina, nag-empake na rin ako ng konti. In fairness, sobrang maluwag pa. So, I don't think the weight is gonna be a problem. Tapos yung isa pang bag namin na extra, mukhang hindi naman namin magagamit. We have 4 check-ins, total of 200 pounds. Baka 3 check-in lang magamit namin. Okay, we're here. Hitomi, Asian food. Ano kinain niya sa Vienna? Everything Asian. Nag-sausage naman kami, tsaka schnitzel. So, okay na yun. Ang dami na naman natin appetizer pa lang. Napakalaki pa ng isang peraso, ganun. Pangbunganga ko na naman eh. Laki. Ano makakagatin to? Kaya nga. Masarap, pero nakaka-irita. Hindi masarap. Hindi masarap. Yung kay DTV masarap. Hindi naman sa hindi masarap, pero I expected more. Sabi kasi tiger prawn. Pero still better than anything na pag-eksperimentohan namin na ibang pagkain. Uwi na tayo. Sobrang lapit lang. Sobrang thank you kay David for the reco. Although parang hindi naman sila nagkakain sa mga Asian kasi parang ang mga pinaggagawa nila dito puro coffee shop. Yung mga kainan dito na may mga reservation, yung food nila. Pero ang totoo, dito sa hotel na pinagstayan nila, sobrang daming Asian restaurant sa paligid. Hindi kami mauubusan. 5 days kami dito. Pero pwede kaming hindi umulit-ulit. Ganun kadami. Kasi madami kami nakikita habang naglalakad sa paligid. Tapos lagi masasarap. So marirecommend ko tong location na ito kung hindi din kayo ma-experiment sa pagkain or mahilig kumain ng mga kakaibang cuisine. Pwede namang i-try. Pero nakakalungkot kasi. Tsaka nag-try na kami ng mag-try sa Prague tsaka Budapest. Sa Europe. Yeah, hindi talaga. Kaya every time na nag-Europe din kami, laging may at least 1 location na naka-Airbnb kami. Si Don kasi Airbnb talaga gusto niya kasi mahilig siya magluto. Tsaka mas mura daw. Ako naman talaga hotel ang gusto ko kasi gusto ko yung feeling na wala kang iintindihin. But we always have 1 Airbnb para nakakapaglaba tapos nakakapagluto din kapag nadi-disappoint ka na sa mga pagkain sa labas. Buti nga lang itong aming last stop ay talaga namang solve lagi ang pagkain namin. Okay, see you tomorrow. Last day in Vienna. Let's go! Well, tomorrow pa naman ang last day namin, but today is our last day to go around because tomorrow is flight day na. 11:25 AM ang flight namin. So, maaga kami aalis kasi magta-tax refund pa. Maaga kami lumabas today. Not maaga, pero maaga compared sa mga labas namin the past few days.
Our plan today is mag-bike around. Yun ang plan ni DTV every day. Pero hindi niya makuha yung as usual. Sa lahat ng bansang pinupuntahan namin na gusto niyang mag-bike. Yung bike na may app, palaging hindi namin ma-achieve kasi it looks for a local number. Simula na dumating kami dito sa Europe, ina-attempt na niya, hindi talaga. Naghanap ata siya ng place to rent, yung merong shop talaga. So, yun ang promise ko sa kanya for Monday. Buti sunny. Pwede na kami mag-bike around. Magka-coffee muna kami. And then, I'm gonna go to... Katapat lang nung kinainan namin kagabi. Ayun no, yung DM. Kita niyo ba? Sobrang lapit lang din sa amin. Yun, yung DM, tsaka yung BPA, yung dalawang store na yun. Yun yung parang nilang parang Watsons nila. Hindi ko pa napapasok yung DM, pero yung BPA, doon kami nag-shopping nung isang araw ni DTV. So, gusto kong mag-shopping na today. Para pag marami ako nabili, madali namin maibabalik sa hotel bago kami lumayo. And may isa pang coffee shop dito na malapit sa amin na hindi pa namin ito tayo. So, yun naman kami today. In fairness talaga, dito sa location, we like it na. Nung first day kasi puro kami reklamo eh. Parang tingin namin walang ganap, di ba? Doon pa tayo bumababa. Lumalayo pa, kaya nga. Tsaka kami nag-coffee nung isang araw sa Budapest Bistro. Ngayon, dito naman tayo sa tapat. Espresso and Brew Bar. Dito ang bayan here, oh. 2 caramel lattes for here. Can you make that oat milk, please? Thank you. Tingnan mo, ang background ko pag nag-vlog ako dito. Tada! Dito na lang. Okay, let's go check out DM. Sa Budapest ko pa to gustong i-check out eh. Dahil parang ang saya-saya. It's warm. Hindi mo ako guguluhin dito kasi it's warm. Wow, so sweet. Kinuha ko ng basket. Minis. Itong brand na to yung nagustuhan ko. Gamit-gamit ko ngayon. Yung all over. Glow tint. So my friend told me from Germany, ito daw yung original cologne. Dito yata ginaya yung Nenuco, Angel's Breath, ganyan. So perfect na pang pasalubong. Okay, now let's go to Bipa. Parang ang dilim dito, but same lang naman siya halos. Babay na. Mag-shopping na muna. We are going out again. Nakauwi na kami kanina pa at nanood ng Senate hearing. Pero na nag-work din ako, mayroon ako mga kinailangan i-submit. Now, hinahabol namin validity ng aming transportation ticket. Binalidate namin siya around 1:20 eh. Nung Friday, 72 hours yun. Now, 12:20, we have 1 hour to use it. Hindi na pala daw kami magbabike, yun pa yung update. Dahil walang mahanap si DTV na parang few hours lang dun sa mga stores. Mga monthly, ano nakikita mo? Na rent. Yung mga per minute, per hours, yun talaga yung sa app. So, isa na namang pong biyahe ang hindi na-achieve ni DTV ng pagbabike. Kawawa naman. Bibili na nga lang daw siya ng foldable bike na dadalhin daw namin every time maalis kami. Nakakaloka. Anyways, dapat pupunta kami sa Skronbrunn doon. Palace or garden. It's about 30 minutes away. Kaso lang, paano daw kami pabalik? Gusto niya yung malalakad na lang namin pabalik para hindi na kami kailangan bumili ng ticket. So now, wala na kaming gagawin. We're just gonna find a place to eat. Kaya hinabaan ko yung Vienna namin na trip. Una, para relaxing. Pangalawa, dapat kasi one day kami sa outlet or para pwede ding mag-day trip sa Hallstatt. Kaso ang mahal kasi. Kaya bumili ako ng bag. So, hindi na. Pero kung ganun yung gusto nyo gawin at marami kayong budget, yeah, mga 5 days, 6 days sa Vienna, tapos pwede kayong mag-day trip going to Hallstatt, another day, pwede kayong mag-Salzburg ata. Pwede din mag-day trip nga sa outlet, 1 day kayo doon. Yun kasi yung mga plano ko nung una. Pero along the way, may mga iba kaming ginawa. Para lang din maluwag yung time, tsaka hindi kami pagod na pagod. Kaya ako hinabaan dito. Pero if uulitin ko ang trip na to, babawasan ko ng isang araw ang Prague, tsaka isang araw ang Vienna, idadagdag ko sa Budapest. Kasi sa Budapest kami nabitin. Doon hindi naman bitin na bitin. Nagawa naman namin yung mga gusto namin gawin, pero lagi kami nagmamadali. Kagaya nung thermal bath, imbes na nakatambay doon ng matagal-tagal, diba? But yeah, so far, I'm really happy with the outcome of this trip. Now we're waiting for our bus. Ayan, ang lapit lang. Ayan lang yung hotel namin. Dito lang yung bus stop. Two stops earlier.
Biglang nagaya si DTV bumaba. Check out daw namin tong Rinder 1 Market. Daming fish. And also, there's fruits. Ooh, may dried fruits. Strawberries. Mamimiss ko na naman ang mayang strawberry. Pwede kang umorder doon ng cocktail. Laki pala nito, no? Hindi siya masyadong halatang malaki. Nakasakay ka kasi. At least, meron tayong bago na namang nakita today. Mga nuts. So. How much is that? Na-miss na namin kasi dati nabudol kami sa Turkey. Nabudol lang kami, so bumili kami. Tapos sarap na sarap kami. Lagi namin winibish, sana bumili kami ng madami. Strawberry, pistachio, and something daw. No, gusto to ni Paps, his favorite. Olives. Dami. Lahat ng gusto ni Paps dito sa tindahan na to. Mga smoked ham, cheese, he loves that. Cute. Gugustuhan to ni Mami tsaka ni Tita Ging. Bumalik kami dito sa Soya. Yung second day namin dito kasi ang sarap talaga dito. Para makaikot din kami dito sa area. Parang may shopping street kasi dito ng hindi mga luxury items. Like may mga Levi's, may TK Maxx. So dito kami siguro iikot after. Naglakad lang kami papunta dito after dun sa market. And then dumaan kami ng grocery kasi naghahanap kami ng Vienna sausage. Kung may Vienna sausage ba. Pero wala eh. Mag-uwi sana kami. Tsaka bibili sana ako nung favorite tuna ko. But later na lang. Tapos may nadaanan kaming pet store. Sayang dito na vlog. Daming treats. Meron pa silang snack bar. May mga bagel, croissant na treats version. Parang lahat ng bansang pinuntahan namin, bumili kami ng treats. Magto-tom yum ulit ako. Sarap ng tom yum dito. This is the view. I love you. That is the view. Yummy. Let's eat. Kaya nga. Oh, sarap talaga ng tom yum. Napakasarap talaga ng kain namin here. Ayan siya, Soya. Malapit siya dito sa train station na to na mahirap banggitin. Neo Baugase. Pasok tayo sa TK Maxx. Di pa nakakapag TK Maxx si DTV. Wala ko rin naman kasi TJ Maxx yung alam ko sa States. Ang Europe version ata is TK Maxx. Dito kami marupok ni na Mami. Pag lumalabas kami dito ni na Mami ng TJ Maxx, dalawang cart bit-bit na. Punong-puno lagi. Mas favorite namin yung TJ Maxx kesa sa Ross. Dito kami namimili love ng mga plangga, lutuan. Sa TK Maxx kasi tinawag na naman po ng kalikasan si Don Dabeldo.
Hindi ko alam ba't walang CR yung TK Maxx dito. Sa States, maraming CR at malalaki. Kung sabi ko sa kanya, maghanap na siya ng CR. Tapos mag-iikot ako. Wala siyang nahanap. So, yung bit-bit ko kanina, binitawan ko. Pinatong ko lang doon sa malapit sa hagdan. Eh, hindi pa naman ako 100% sure kung gusto ko siya. So, kung nandun siya pagbalik natin, edi it was meant for me. Anyway, itong nakikita na namin na coffee shop na to, nung isang araw pa, nakatambay kami sa Soya. Dito, nag-CR si DTV. Sakto din naman kasi meron dito nung Sakatwart. Saker. Kailangan mo itry din daw na cake dito. Ayoko itry kasi may apricot jam ata sa loob. Pero, meron dito. Tapos ito palang coffee shop na to, ano siya, may history. Kaya palang ganda. Babasahin ko sa inyo. It is the last well-preserved huge coffee house directly situated at the famous shopping street. Famous shopping street pala ito. Ang tawag sa shopping street ito ay Maria Hilfer Strabe, which was once rich in different kinds of cafes. Famous writers and artists such as Friedrich Adler, Ludwig Anzengruber, Rudolf, hindi ko sila kilala, are the regular guests who appreciated the homey ambience. Thank you. 1887 pa tong coffee shop na to. Very old school kasi cash lang ang tinatanggap. Kung wala kang cash, walang problema. Wala kang cash, mag-withdraw ka. Meron silang sariling ATM machine, Mari. Oh, di ba? Very old school ang atake. Ayan ang vibe. Oh, di ba? Anyway, ito na ang Sacre Trois. Voulez-vous coucher avec moi? And I got cafe latte. Share na lang kami. Kasi cash nga lang. At least natry na natin to. Dahil sa tawag ng kalikasan. With whipped cream. Masarap naman pala. Hindi ito yung in-expect ko. Kasi sabi may apricot jam ba to? Merong isang famous cafe na kainan nito. Doon sa kung saan yung mga luxury shopping. Hindi naman kami para pumila, kaya ayoko din itry. May naparod din ako isang TikTok na sabi it's not worth it doon. Mas masarap pa sa ibang mga cafe. Para sa aming hindi mahilig pumila, it's okay to try it somewhere else. It's okay, masarap naman pala. Nakala ko hindi ko magugustuhan dahil dun sa jam. Hindi kasi ako mahilig sa jam. Hindi ko nga nalasahan yung asim eh. Uy! Ba yung liit kasi ng bibig. Nak, no ba yan, nak? At hinapon na nga po kami sa TK Maxx. Sobrang tagal namin doon, gabi. Anong oras tayo? 5 o'clock na, wala na kami nagawa. Kundi nag-TK Maxx. Naganap ng hoodie ni DTV. Daming tao yung TK Maxx dito, nakakahilo. We are just walking again and see ano pa ang pwede nating makita for today's video. Buti tumigil na yung ulan. Yung cute, may mga bunny. May mga bunny na nagchichikahan. Ganda pala dito, kung haba, pang laki. Lagi kaming doon sa bayan. Pero maganda kasi doon, very luma, very aesthetic. Dito, nandito lahat ng mga regular shoppingan. Haba. Back home. It's now 6:30. Nabili na namin lahat ng mga gusto naming bili, I think. Kaya hindi na ako nag-vlog kasi kabili ako ng shoes. Naghanap kasi ako ng Salomon and I found it. And then, we bought the chips na nagustuhan namin para mabaon namin pa uwi sa plane. Chocolates. My favorite tuna. Ang dami kong pinili. Nag-imbak na ako kasi 2029 pa naman ang expiration. Sarap nito sobra kapag with egg. My favorite. And then, I got shoes. More chips. Yogurt. TK Maxx haul. TV got this shoes. E-tonic. Kamukha nung favorite niyang Huarache. I got loofah. I saw na parang ang fluffy niya. Tsaka yung mahirap mahiwa-hiwalay. Meron akong specific na gusto sa loofah and na-feel ko yun sa kanya. Matagal ko nang gusto nito. Finally, bumili na ako. Naghihilamos. Tapos tubo-tulo dito yung tubig. Wristband. DTV. Ah, sarap na. Too fluffy. We got this cute sweater with the lucky cat. The brand is Berna. Abugbog Berna. Cute baby socks. Pasalubong ko. Ralph Lauren. Polo. 50% off. And then, my new robe for my Bihis With Me videos. Sa TJ Maxx ko rin binili yung nakikita nyo blue ko na ganito. Long time ago. So, I found another one na nagustuhan ko. This one is Benetton. I got this cute little patito.
with paws. I got this frame. Ilalagay ko dito yung mga booth photos namin sa trip na to. Sayang dalawa lang. Wala kami nahanap dito sa Austria. Tapos, may binigay sa akin flowers ni Diti. Mag-uwi ako ng konti. Iipit ko dyan. It's gonna be so cute. And, ito yung treats na binili namin for Barkley and Wagyu and Bochi Bear. Kamukha pa ni Barkley. Kamukha ni Bochi. Dami kong biniling treats for them sa buong trip na ito. I'm going to start packing para magutom ako at makabili kami ng dinner sa labas mamaya. Napack ko naman na halos lahat kagabi. Nilabas ko na yun. Yun kasi nakalagay yun sa loob nitong yellow na maleta na to. Mag-packing muna ako. I finished packing. Kala ko 3 check-in lang yung magagamit namin pero 4 ata. Alam mo, sobrang saya nung nabili kong Samsonite na yun. Pagka nakaluwag-luwag na ulit, bibili ako isa pa. Ang gaan niya, tas ang luwag niya. Hindi siya basta-basta napupuno ng weight tsaka yung space ba. Yung trunk namin kasi na 90 go. Ang luwag pa, ang bilis bumigat, mabigat kasi. So, gusto ko yung Samsonite na yun. Si kuya kasi nang budol sa akin nun, tsaka si ating sales lady. Samsonite, baka naman. Oo nga, Samsonite, Bekenemen. Ngayon, tinanong ako ni kuya, kumusta daw yung budol nila ni ate, sales lady sa Landmark. Sinabi ko kinento kay kuya. Sabi ni kuya, nainggit daw siya bigla. Gusto na rin daw niya bumili. So, nag-check na rin siya dun sa States. Medyo mas mahal lang ng konti sa States. Pero gusto na rin daw niya bumili. Samsonite, Bekenemen. Maaga pala kami dapat aalis bukas. Kasi 11:25 yung flight. Pero kakapain pa natin yung tax refund kung saan. So, hindi natin alam kung mabilis ba, matagal. Tapos, nung nag-check-in pa ako kagabi, wala nang available seats na magkatabi kami ni DTV. Ang aga ko na nga nag-check-in, pero hindi na kami magkatabi. Tapos, ang mahal nung seats na may bayad, 158 euros each. Aagahan namin para maka-request kami ng seat na magkatabi sana. Kasi, ang layo ng biyahe. Ang hirap naman na hindi kami magkatabi. So, maaga kami alis bukas, mga 7. Bibili lang kami ngayon ng sausage for dinner. Maliligo na kami. Kakainin ko yung aking strawberry. My last strawberry mukbang. And then, papahinga na tayo. Doon kami bumili no isang araw. Pero may nakita kaming isa dito, so try daw namin. Hindi naman tayo bibili ngayon. Pero masarap yung tinda nito ni Kuya. Tapat nitong Hotel Indigo. Kung sakali maganda din yung location nitong Hotel Indigo. No? Hindi lang natin alam kung mahal o mura. Ayun, yung GTV itry doon at matagal daw. My friend, are you bukas? Oh, si bukas si my friend. Yay, hindi tayo bibili sa McDo. Nakakairita kasi yung staff sa McDo na to eh. Parang naaabala. I think ang bibilin ko ngayon, love, ay yung kebab teller. Hot dog. Galit ba din si Kuya? Sarap nagsisizzle. Oh, tingnan mo. Ilang oras na lang ay babalik na tayo sa Manila. Manila, I keep coming back to Manila. Take away, okay? Shucks, mamimiss ko magkaroon ng dewy makeup. Kasi hindi ako nag-aano dito. Hindi ako gumagamit ng powder products dito. Kaya, pagdating ng Pilipinas, Hagardo na naman. We got the goods. Yung kay DTV paubos na. Sana ngayon natin ininom yung Fanta. Oh. Ay, ba't nandito yung dulo nung tinapay mo? Yummy! Sarap. Okay, let's eat. Makabayad ang gobyerno. Dati kahit tapos na. It's time to eat my strawberries. Ngayon na lang akong 3 perasong Nutella. Sarap. Ito pinakamasarap na strawberry na kain ko sa trip na to. It's really good. Diba? Ano ko yung iwan mo pa rin dito? Good morning, guys. It is uwi day na. We have 10 minutes. Ay, meron pa kaming kape, so inumin na natin kasi ang aga. Baka sumakit na naman ulo ko. And I don't know if I will have time to have coffee in the airport.
because magta-tax refund pa tayo. Goal namin makaalis dito ng 7. Bubuksan na ako sa Klook ng hotel transfer. Pero sabi doon, check ko doon yung Uber. Baka mas mura. Mas mura nga. Ang difference lang, if sa Klook kasi sure ka na, nasusunduin ka, na meron kang mabubook. Pero check naman namin, parang mga 3 minutes away. Parang marami rin naman option. So, we'll see. Okay? Na-maximize pala namin lahat ng check-in. Binuksan na rin namin tong duffel bag na foldable na binili namin sa Donkey. This one is 65 liters. So, sakto lang siya on top of the trunk. May ganito naman. Sa kasing ganito namin, 135 liters. Sobrang hirap punuin at bitbitin. Ito pala ang naiwan at sacrifice. May Pantene stash. Though lahat sila ay konting-konti na lang. Nung dinala ko sila, less than kalahati lang sila. Sa onti ng buhok ko, hindi ko rin sila nauba. Kala ko maubos ko eh. Pero yan, may tig ko konti pa. Currently working for Pantene. May contract ako with them. So, monthly may dumadating sa akin. Ganyang kadami. Kaya okay na rin naman na maiwan niya. Okay, mabilis kaming nakapag-book. Ang binook namin is Uber XL car, tapos XL, tas van. Isip pa kami, naisip kung kakasya kami sa XL. Buti kumasya. Ayan. 4 na check-in, tsaka yung isang Rimowa. Tapos yung isa, nandun na lang sa harap. Nakita ko Toyota Prius. Ang alam ko, maliit yun. Tsaka sinearch ko kay ChatGPT kung kasya ba yung 6. Hindi daw. So, ika-cancel ko sana. Kaso 7 euros and 50 cents yung cancellation. Eh, inantay na lang namin siyang dumating. Buti naman. Ang laki pala. So, if in case, ganito din kadami yung maleta nyo, then kasya kayo sa XL. 10 euros din kasi yung difference kapag yung next, which is van. Okay, we're on the way to the airport. Mga 20 minutes. 1 eternity later. Okay, finally, we are done with all of the airport process. Buti na lang nagkape tayo bago umalis ng hotel. Pagdating namin dito, ang toxic nung tax refund, pinagpasapasahan kami. Kasi Terminal 1A kami. Tapos, nasa Terminal 1, nakita ko na yung tax free. So, nagpunta na ako doon. Sabi, doon pala sa Terminal 1A, kung saan yung gate namin, nandoon yung tax free. O di sige, punta kami doon. Pagdating namin ng 1A, wala namang tao. Sarado. Though maaga pa kasi, sarado din yung gate. Eh, gusto ko na nga matapos. So, bumalik ako sa Terminal 1. Sakto, pagdating ko ng Terminal 1, nandun na rin yung tatao sa 1A. So, kasabay ko na siyang nagpunta. Pagdating doon, sabi sa akin, yung mga nasa check-in bags ko lang daw, yun lang daw yung i-validate niya. Tapos, yung mga nasa hand carry ko, dito pa daw sa loob i-validate. Sabi doon, sabihin mo nasa lahat. Eh, ayoko naman. O di, pinag-iwahiwalay ko pa, sinalansan ko pa. Yung mga damit na galing Primark, yung mga mumurahin. Lahat ng mga galing Czech Republic, basically. Yun, nandoon lahat sa check-in. So, pinabalidate ko na sa kanya. Ngayon, nung check niya, sabi niya, wala naman palang sobrang mga mahal. Except for yung isang resibo na Dior. Madami kasing Dior. Pero, yung iba, 1,000 euros lang. Yung iba, 2,000. Ang nag-flag lang niya, yung tigong 4,000 plus. Kasi dalawa yun, isang bag tsaka isang shoes. Lahat ibabalidate ko na dito para mahulog mo na sa Dropbox. 8 na resibo yun eh. And then, yung isa, yung mahal, dapat after passport control pa para daw ipapakita ko pa daw yung item. Sabi ko, okay. Tapos na-drop ko na, no. Ngayon, yung security check dito, sobrang OA din. As in, parang lahat ng babae chinek yung bags. Kasi most of the girls may pouch ng anik-anik cosmetics. Kala ko, ang pinaka-strict sa liquids or cosmetics na airport is London. Eh, hindi naman ako nahirapan dun. Dito, kailangan daw nila i-check isa-isa kasi marami daw pepper spray na nakalagay sa pabango or sa cosmetics na pouch. Okay, sige. Di ang tagal namin dun. Tapos twice pang nag-dip yung bag ko. So, inulit-ulit. Sabi sa akin nung security, it's okay, it's normal. Especially daw sa cosmetic pouch. Buti na lang, maaga kami. Pagpasok namin, hinanap namin yung tax refund kiosk na sobrang layo, kabilang dulo. Tapos walang tao. Tagal namin tinifigure out. May telepono doon, inangat ko. Ang may sumagot, sabi niya, dito kami malapit sa gate mo. Dito ka pumunta. Pagdating doon, ayun, madali lang naman kung alam mo na. Pero kung i-figure out mo, ang layo na mga pupuntahan mo, ang daming anik-anik, kakaloka. Finally, we still have time for coffee. Pero buti na lang nag-coffee kami dun sa hotel. Kung hindi, sakit na sigurado ng ulo ko. Naaga pa naman. Out of all the Europe airports na na-exitan ko, na magta-tax refund ako, ito ang pinaka-nahirapan ako. Komplikado. So kung konti yung oras, baka hindi magagawa. Nalagay ko na lang dito sa screen. Nagpinicturean ko eh. Most probably, yung mga flights pa uwi ng Pilipinas, dito
dito sa area na to. So, sa letter D, yun ang hanapin nyo after passport control. Lalagay ko yung picture. Doon kayo magpapavalidate. Tapos, ito-drop nyo sa drop box na ito. Lalagay ko rin sa screen. Katabi lang. Pero kung hindi naman masyadong mahal, pwede nyo na siya ipagawa before kayo mag-check-in, before kayo passport control. Nandun lang sa Terminal 1. Pagpasok nyo, makikita nyo agad. Yun, wala akong picture. Pero pagpasok nyo, makikita nyo agad. Tapos, dun sa check-in counter, gabi, punong-puno. Kaya pa sabi ko sa inyo, di ba, nung nag-check-in ako, wala nang available seats. Kaya namin inagahan para makapag-request kami na magtabi ni DTV. Apparently, totoo palang punong-puno siya dahil nga China Airlines. So, yung mga grupo ng mga Chinese na nagtutour, ganun pala lagi sila. Sobrang as in, dumating sila isang grupo, isang buong bus ata. Sila ata yung pupuno ng buong aeroplano. Napakadami nila. So, very strict sila. Hindi kami naipagtabi doon. Makikiusap na lang kami doon sa nasa gitna namin later na makipagpalit. Sana pumayag. And then, medyo strict sila dito sa hand carry. Timbang na 7 kilos dapat. Kasi ang dami nagtanong sa akin nun eh. Sa Pilipinas, hindi tinimbang yung hand carry namin. Pero dito tinimbang. Sabi nga naman siguro nila, aba, napakalaki na nga ng baggage allowance namin eh. 200 pounds na nga total namin. Although hindi namin napuno yung isa namin bag na dapat ay 50 pounds, 12 pounds lang. Doon sana namin nililipat kaso nakaalis na, umandar na sa belt. So pinayagan na lang kami na ilipat doon sa isang maleta namin na excess baggage na. Kasi alam naman niya na yung iba namin bags ay buti na lang maluwag pa yun. So nagbawas kami pero lampas pa rin kami ng 7 kilos. Sinabi ko na lang na hindi na ako pwede magtanggal kasi i-declare ko sa customs yun. Kasi yung mga laman ng Rimowa, puro mga Dior na. Pumayag naman siya. Pero yeah, strict sila sa baggage allowance. Buti na lang hindi ko dala yung laptop ko. Wala akong masyadong dalang gadgets. Kung hindi, ang bigat lalo. Anyway, yun lang. Gusto ko na i-share kasi may gatan. Okay, I think I will end the vlog here na para maitago ko na yung camera. Pagod na ako. Baka mahaba na to. We will be boarding in 1 hour, 9:56. Or boarding at 10:45. So, thank you guys so much for watching. I hope you enjoy the whole Central Europe vlog. Babalik na po tayo sa Pilipinas. I'll see you on my next one.